Alam niyo ba ang Nicene Creed? Kilala niyo ba si Arius at Athanasius? Ano nga ba ang sagot sa walang kamatayang katanungan tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito sa Church History Tagalog Discussion. Sup guys, welcome once again dito sa History PH kung saan pinag-aaralan natin mga significant events and personalities sa church history at kung gaano ka-relevant yung mga information noon sa panahon natin ngayon. Ngayon naman pag-aaralan natin ay tungkol sa Nicene Creed at kung paano ito nakatulong sa pagsagot sa tanong tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Ito na yata yung walang kamatayang tanong sa panahon natin today kung Diyos nga ba si Jesus. And sa unang 300 years ng Christian Church ay ito din yung unang issues na kinakaharap nila. At para masagot natin yung walang kamatayang tanong na yan, ay pag-aaralan natin mga positions ng dalawang champion pagdating sa usapin ng divinity ni Jesus, which is sina Arius and Athanasius. So bakit nga pa biglang kailangan itong Nicene Creed? Nagkaroon ng Nicene Creed bilang tugon sa mga theological controversies and debates sa pagitan ng mga early Christian believers. Dahil sa mga challenges na mula sa iba't ibang theological positions, gaya ng Arian controversy, ay talagang nangangailangan na ang church ng kanilang magiging formal na creed. Gaya na lamang nitong Arian controversy na nagdulot talaga ng malalim na divisions among Christians dahil sa theological confusion and mga pagtatalo-talo. Itong disagreements kasi nila ay hindi lamang naman limited sa usapin ng nature ni Christ, kundi damay na din ang usapin ng pagka-Diyos ng Holy Spirit at pati na din ang doctrine ng Trinity. Kaya sa point na ito ay malaki yung chance na magkawatak-watak ang mga churches dahil sa hindi pagkakasundo sa tamang doctrine na susundin. At the moment na sobrang init na talaga ng pagtatalo ay naganap nga itong Council of Nicaea kung saan nagharap si Athanasius and Arius. Si Athanasius ay nasa young age pa that time while ito namang si Arius was already far advanced in years. Yung age and experience gap between them ay sobrang layo and bukod doon ay well established na ang reputation ni Arius that time. Ano nga ba mga key points ng kanilang pagtatalo? Naniniwala si Arius na si Jesus ay isa ding created being na iba sa God the Father. Pinaniniwalaan niya din na there was a point in time na ang God the Son, which is si Jesus, ay hindi pa talaga nag-exist at siya yung naging pinakauna at highest na creation ng God the Father. According pa kay Arius, si Jesus ay isa din namang Diyos pero not in the same essence na gaya ng God the Father and therefore napapanatili nito ang maliwanag na pagkakaiba ng Son and Father. Sa kabilang banda naman ay naniniwala si Athanasius na si Jesus ay fully divine o lubos ang kanyang pagka-Diyos at may parehong essence gaya ni God the Father. Binibigyan din ni Athanasius na ang God the Son ay hindi created being kundi eternally begotten sa God the Father. Pinaniniwalaan niya na ang pagpapababa ng pagka-Diyos ni Jesus ay ang pagpapahina sa Christian understanding ng salvation at kasama na din ang role ni Christ bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. So let's elaborate yung kanilang mga theological positions. Si Arius ay isang kilalang Christian theologian noong 4th century at siya yung nagbigay ng kakaibang interpretation sa relationship between God the Father and Jesus Christ the Son. Yung kanyang theological position ay masasabi natin na one of the very popular theological controversy which is nakilala din sa tawag na Arianism. Ang pinaka-core ng kanyang position ay ang subordination and distinction sa pagitan ng Father and the Son. According kay Arius, si Christ ay divine but not in the same essence gaya ng God the Father. Ang pinaka-heart nga ng paniniwala ni Arius ay nagsisimula sa paniniwala na ang Son or is Jesus while nagtataglay ng divine nature ay hindi nagtataglay ng same essence as the Father. Yung essence yung keyword. Kapag sinabi kasi nating essence ay ito yung fundamental nature ng isang being. Kung isasalin ko sa mas common understanding yung paniniwala ni Arius, ay naniniwala siya na mayroong ranking sa pagitan ng relationship nila. It means ng Father ang siyang supreme being and walang lumikha sa kanya, while ang Son naman ang mas nakakababa at isang nilikha na being. Sa ganitong pananaw ay kinikilala pa din ni Arius ang pagiging Diyos ng anak pero hindi ito kapareho ng divinity na mayroon ng God the Father.
At dahil nga sa ganitong klaseng paniniwala ni Arius ay naniniwala siya sa subordinations and sequence sa pagitan ng God the Father and God the Son. Ipinaglalaban din ni Arius na ang Son ay nilikha ng Father bago pa ang lahat ng bagay. Basically, it means talaga na there was a point in time na ang Son ay hindi nag-e-exist. Dahil sa ganitong idea ay nagkaroon talaga ng level of ranking sa Father and Son dahil nagmula sa Father ang existence ni Son. Itong idea ng subordination ay naka-align sa turo ni Arius sa pagiging supreme ng God the Father at ganoon na din ang pagkakaiba-iba ng kanilang tungkulin within the Godhead. Isa sa mga inspiration ni Arius sa ganitong klaseng theological belief ay ang kanyang pag-maintain sa paniniwala ng monotheism. Monotheism basically means the existence ng isang God. Nababahala kasi si Arius na kapag iginiit natin na mayroong full equality ang God the Father and Son, ay maglilid ito sa form na ang polytheism o ang paniniwala ng madaming Diyos. Therefore, dahil na-maintain ng theology ni Arius ang distinction and subordination sa relationship ng Father and Son, ay napangalagaan niya ang idea ng monotheism belief ng Christianity. And of course, ang ganitong klaseng belief ni Arius ay galing sa kanyang sariling biblical interpretation. So yung position ni Arius pagdating sa nature ni Christ ay heavily influenced nga ng kanyang interpretation on certain biblical passages. Isa nga sa mga hina-highlight niyang mga verses ay yung pagpapakita ng obedience ng Son sa Father at yung pagtawag sa kanya ng Father na begotten o firstborn. Isa sa mga halimbawa niya ay ang John chapter 14 verse 28 kung saan sinabi ni Jesus na the Father is greater than I. At yung sa Proverbs chapter 8 verse 22 na the Lord created me as the beginning of His works. So naniniwala si Arius na ang biblical passages na ito ay nagpapahayag ng subordinate relationship between the Father and Son. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang posisyon ni Arius pagdating sa usapin ng Christology. Bali sa posisyon ni Athanasius pagdating sa usapin ng Christology, pwede natin siyang isummary sa two words: eternal and divine. In defending Christ's divinity, si Athanasius ang pangunahing church history figure na kontra sa teaching ni Arius at kanyang pinaninindigan na si Jesus ay fully divine. Hindi si Athanasius naniniwala na si Christ ay isang created being, kundi isa talagang God in full essence. Si Christ kasi yung Word of God o yung Logos, which is co-eternal at co-substantial with the Father, meaning they both share the same divine nature. Sa pagiging eternal naman ni Christ ay binibigyan diin ni Athanasius na ang relationship between the Father at ng Son ay hindi dahil sa creation kundi isang eternal begetting. Ano ang ibig sabihin nito? It means na ang existence ng God the Son ay hindi resulta ng pagkakalikha sa Kanya kundi isang eternal and divine reality. So naniniwala si Athanasius na ang Son bilang begotten of the Father at yung relationship nila na ito ay existing na from the eternity before pa nilikha ang time. Dahil dito na-preserve pa din yung divinity ni Christ at yung pagiging distinct na person niya sa Godhead. So ayun nga yung posisyon ni Athanasius. So ano naman yung ibig sabihin nito para sa ating mga Christians? Una na dito ay na-preserve ang salvation and redemption. Para kasi kay Athanasius, ang pagiging Diyos ni Christ ay hindi lamang basta simpleng theological truth dahil may malalim na ugnayan ng kanyang pagka-Diyos sa salvation natin. Kung hindi kasi fully divine si Christ ay pwedeng makompromise yung effectiveness ng kanyang redemptive work na ginawa sa cross. Ang reason nito ay dahil tanging isang divine and sinless Savior ang may kakayahan na panbalikin ang relasyon ng tao sa Diyos at isang divine and sinless Savior lang ang pwedeng maging tulay sa pagitan ng tao at Diyos. Kalawa naman dito ay para maunawaan natin ang naganap na incarnation and redemption.
Tinitingnan ni Athanasius ang incarnation o yung pagiging tao ng Word o ng Son bilang isang napakahalagang event sa human history. It is the very orthodox belief kasi kung saan ang Son ay nagkatawang tao para iligtas ang humanity. Pero dapat pa din nating unawain na ang pagkakatawang tao ng Son ay hindi kabawasan sa kanyang pagiging Diyos, but instead itinaas pa nga nito ang tao to the point of uniting the humanity once again sa Diyos. Ikatlo naman ay yung manindigan against sa doctrine ng Arianism. Kung bakit tumayo at nanindigan si Athanasius against Arianism ay dahil sa conviction na any compromise na gagawin to lower down the divinity and eternity of Christ ay ang siyang pagbaluktot sa totoong message ng gospel. Para sa kanya, yung kanyang paninindigan laban sa teaching ng Arianism ay hindi lamang intellectually kundi isa talagang paghamon sa core beliefs ng Christianity na may kinalaman sa salvation natin. In conclusion, itong theological conflict sa pagitan ni Arius and Athanasius ay napaka-significant sa Christian history. Yung kanilang magkaibang paniniwala regarding sa nature ni Christ at ang kanyang relationship sa Father ay isang napakalalim na discussion sa church history. As a result nga ay na-affirm ng Council of Nicaea ang pagiging divine ni Christ which led sa paggawa ng Nicene Creed, which became so important din sa pagbalangkas ng Christian doctrine leading to proper understanding sa nature ni God and ang pagiging person ni Christ. Napakalaki talaga ng iniwang legacy ng controversy na ito regarding sa nature ni Christ and until now ay laman pa din siya ng discussion pagdating sa usapin ng Christology. So nagtagumpay nga itong si Athanasius in defending the nature of Christ at naisapapel pa ito through the Nicene Creed. Napaka-significant ng creed na ito because it was the first ever written creed para sa mga Christians. And if you haven't heard yet kung anong content ng Nicene Creed, I kindly listen to this. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one, holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen. I hope na madami kayong natutunan sa lessons natin today. Again, if you have any questions, kindly comment it down below at sasagutin ko yun sa simpleng paraan na alam ko. Again, this is Historia PH and God bless you all.